Tanong po, may mababasa po bang talata na pag ikakasal ang isang tao ay sa pari lang? Pag ikakasal ang isang tao ay sa pari lang. Dapat sa pari lang. Dapat ay sa pari lang. Okay? Kung ang hinahanap mo ay letra por letra, wala akong matandaan na may nakasulat na gano'n. Ang alam ko lang, nung pinakasalan ni Jose, si Maria, sa pari nangyari yon kasi pari ang nagsasagawa ng ng ritual sa Judaism. Pare ang nagsasagawa ng ritual doon, hindi naman pastor, hindi naman ministro. Pare ang nagsasagawa ng ritual sa Judaism. At ikinasal si Mama Mary doon at saka si Joseph, kaya pare ang nagkasal sa kanila doon. Yun ang alam ko. Pero yung mababasa talaga letra por letra sa pari lang magpakasal, wala akong nabasang ganun. Yung bro Eric. Yes, Brother Angel? Yes, may yung tamang konteksto po, hindi sa pari lang. Ang nausap sabi ni Jesus, from the beginning, from Genesis, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalay ng tao, sabi sa Genesis natin. And then doon sa tungkol sa mag-asawa sa Matthew 19, ulit ng ating Panginoon Jesucristo na sabi niya doon bakit nang may nagtanong sa kanya, summarize natin, bakit daw pwedeng hiwalay yung ganito ganon. Ang sabi niya, hindi pwedeng maghiwalay actually. Ang pinagsama ng Diyos, inulit yan sa Matthew 19. Pero sabi niya, pinagsama ng Diyos. So ngayon, ang sabing pinagsama ng Diyos, ang tanong, sino ang pinagsama ng Diyos ngayon? Yun ang tanong, no? Pwede ba yung kahit sino na lang, no, na magkasal? So ang lilinawin natin dito, may kinausap siyang authority, bro. Matthew 18:18. At sino ba yung mga yan? Unang-una, binigyan niya ng to bind and loose. No? Bigyan nga po, King James Version, Matthew chapter 18, verse 8. Ano mang ipagbawal nyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. English, bro, Matthew, King James Version, yung bind and loose, sila magbabind and loose. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. That's an authority from God mismo, no? God the Son. So bago siya umakyat sa langit, binigyan niya ng authority yan. Whatever you bind, siya magbabind sa mga tao. Sino ba yung mga apostol? Ano ba yan? Mga pari ba? So Romans 15:16 nga, RTPB. Ano tawag kay Apostol Pablo po? Upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ang mga apostol, tao dyan, pari kapatid. Kailanman walang sinabihan ng ating Panginoon Jesucristo na mayor. Wala siyang kinausap na whatever you bind here on earth. Walang ganon na sa mayor. Wala siyang binanggit na kahit kayong mga huwes. Hindi naman huwes yung mga apostol. Ang tawag dyan, pari. So from the beginning hanggang sa huli nga, Revelation 5:10 nga po, pahayag for 5:10 hanggang sa pinakahuli ng bro, pari talaga kausap diyan sa Biblia, hindi yung sino-sino mayor o judge. 5:10 nga ng Apocalypse o pahayag. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos, at sila ay maghahari sa lupa. Pinagsama ng Diyos. Alin? Magsasama yung lingkod ng Diyos. Ayan, mga pari, lingkod ng Diyos. Walang binanggit dyan na si Mayor, lingkod ng Diyos. Walang binanggit dyan si Judge, lingkod ng Diyos. Kaya kausap ni Apostol ng ating Panginoon Jesucristo, mga apostol, mga pari, whatever you bind here on earth. So, kung kukontrahin ko ng mga ibang naalala ko tuloy yung pinost pro Wendell noon diyan tungkol sa civil marriage. May mga may mga nagreklamo. Ay, di ba mayroon pang binigay niya talata yung sa bigay daw kay yung tungkol sa tax yun bigay kay Cesar. Natawa tuloy ako, sa tax yun, hindi sa kasal yun. So natawa ako doon. Ngayon nagrereklamo sila, di ba pareho lang yun, pinagsama ng Diyos ng civil, basta't may kayo gano'n.
Kahit saan mo lang tingnan sa Biblia, kapatid, walang binanggit, walang kausap ang ating Panginoon sa Kristo ng Diyos Anak. Hindi, wala siya binigyan ng authority to bind, no? Kundi mga lingkod ng Diyos lang, mga pari, kapatid. So, tingnan, ewan ko kung may kukontra pa diyan. Kaya nga sabi ng mga kaparian natin ngayong panahon na to, kapalit ng mga apostol, ano sabi nila? Ang mga live-in o civil marriage, hindi yan Christian wedding. Bakit? Civil nga eh. Kaya nga ang civil, nakakapag-divorce pa yan eh. Bakit? Hindi lingkod ng Diyos eh. Yun ang malinaw doon. Kaya nga civil marriage, they cannot receive any communion. Huwag nating ipilit yun, kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Hindi pwede ang civil sa Diyos dahil kahit anong gawin mo, si Mayor, hindi yan pari. Sabi sa Biblia, pari ang mga binigyan ng authority ni Jesus. Pari po. Hindi, huwag natin ipilit yung si Mayor o si Judge, kapatid. Yun po yung sagot natin. Salamat po. Brother Eric? Tama po bang sabihin ng isang mangangaral na pag siya ay mamamatay ay siguradong mapupunta siya sa langit? Ano yan? Tama ba na sabihin ng isang mangangaral na pag siya ay mamatay ay mapupunta siya sa langit? Opo. Kung siya ay membro ng isang sulpot na relihiyon, then hindi siya karapat-dapat. Well, Bro Jando, sagot natin dyan, Bro Jando. Roma G6, sabi ni San Pablo, ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit. Na para bang nais pababain si Kristo. So, biblically, kapatid, hindi yan maganda, no? That is pagmamataas sa sarili yan. Ang gumamit ng katagang aakyat sa langit ay si Satan, no? Isaiah 14:13-14, sabi ni Satan, aakyat ako sa langit at uupo ako sa trono ng makapangyarihang Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, huwag mong sabihin yan dahil yan ay bawal, no? Huwag mo kahit pa mangangaral ka, wag mo na lang sabihin kasi yan ang nakasulat sa Bible. Wag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit. Kasali ka na diyan. Unless, no, sabi nga ni Bro Jando, kung nasa tunay ka na iglesia, halimbawa ng mga apostol, ay proven yun, sigurado yun na talagang aakyat din sila sa langit. No, pero kung tayo kahit pa mangangaral tayo, hindi pa rin natin masisiguro ang sarili natin na tayo ngay mapupuntang langit unless proven by the church, kapatid. Bro, yung mga nagsasalita lang ng mga yung mga once save, always save eh. Lang sila, yun na, yung mga ligtas na sila. Nako po. Yung mga pastor nagbasa, no, nagparehistro, nagtayo na sarili without any authority. At sasabihin nila may nabasa ang sumampalataya, maliligtas. So, once number one, yung Baptist na po. Baptist, tapos yung Grace, yung Grace Gospel Church. Yan, once always saved din yan sila. Ligtas na sila. Born again. Lahat halos na. Sino ba yun? Yung pumasok dito, si Alex ba yun? No? Alexander Santos. Kahit pa magkasala ako, ligtas pa rin ako. Yeah. So, yung basta tayo po, kaya nga sa Biblia, we're hoping, nagsusumikap tayo. Kaya nga sabi naman ni Jesus, tandaan po natin, doon pa lang sa mga aral niya, medyo yung denying yourself, talagang tingnan natin kung sino ba makakaano nun, no? Denying yourself, kayamanan sa langit, kailangan may sin of omission ka pang gawin, mapagkukulang, may kasalanan sa isip, may kasalanan sa salita, sa gawa at pagkukulang. Tingnan natin kung gaano kadali, madali ba talaga maligtas. Napakaraming kasalanan na pwedeng magawang ikabagsak natin sa langit, kapatid. Paano masisiguro yun? So now, we're trying, no? Because Jesus said, ang mga salita ko ang huhukom sa inyo. So, lahat yan dapat. Doon pa lang sa bread and wine na sinabi na ang hindi kumain ng aking laman, no? Yan ay banal niya Eucharistia. Mga nagsulputan, wala nun. So, paano niya masasabing ligtas siya?
Wala na nga silang banal na osya, wala rin silang confession. Sabi ni Jesus sa mga apostol na mga pari o na mga pari din, ayon kaninang binasa natin, ano may patawad nyo sa lupa, pagpapatawad sa langit. Ayaw nila ng confession sa pari. Paano sila maliligtas? So question lang yon, no? So mga pastor na to, ganoon. Tapos wala sila sa tunay na iglesia. At sabi ni Jesus, ililigtas niya, iglesia niya. So napakaraming mali at kulang sa turo nila. Tapos sasabihin nila, ligtas na sila. So medyo delikado yung kapatid, no? Sige po, yun lang po. Next question. Sige po. Kaya ko po natanong yan kasi yung nag-Bible study kami kasi dito, every Saturday. Tapos yung preacher, baptist. Sabi na nga, pag-baptist bro, normal yan. Maririnig mo talaga sa kanila yan. Ligtas na sila. One save, always save. Kinalig na yung tanong eh. Pag sinabi Kaya sabi ni Bro Jando, unless ka na sa tunay ka na iglesia, may kisiguraduhan, pero hindi pa rin natin masasabi sarili natin, no? Unless ang church ang magsabi. Pero pag nasa tunay ka kasi, kung sabaga, pari ka, no? Halimbawa, sa atin, ang mangangaral sa atin si Pope. So may malaki talaga ang posibilidad na mapupuntang langit yun. Malaki ang posibilidad, no? Na talagang mapupunta kasi ginagawa niya talaga is pagiging pagpapastol. Pero ibang sekta, maririnig mong ganyan, ibigay mo sa kanyang Roma 16. At tingnan natin ano ang magiging sagot nila dyan. At saka naniniwala ako ba ni Junre na mapupunta lang ng langit ang ibang sekta kung hindi sila mahilig tumira sa simbahan Katoliko. Pero hanggat napaka-paborito nilang pagpuhunan ng simbahan Katoliko, tira ng tira, tira ng tira. Kung hanapin mo naman kung nasaan mo nabasa na aklat Katoliko yan, walang maipakita, pero tira ng tira, hindi ako naniniwala mapupunta sa langit yun. Ganun yan, Bro Eric. Pero ipag-pray pa rin natin, siyempre. Ayaw naman natin mapahamak ang lahat ng tao. Siyempre, ayaw natin. Kaso hindi nila mapigilan dahil hindi sila makapag-convert kung hindi sila manglilin lang. Halimbawa, sabihin nila na tayong Katoliko, yung Katoliko na yan, sumasamba sa Diyos-Diyusan yan, iwan mo na. O, totoo ba yun? O, mapupunta ba ng langit yung ganong uri ng tao? Sabihin na sumasamba sa Diyos-Diyusan, may prueba ka ba? May aral ba tayo? Hanapan mo. Sabi ni Archie Añedes, wala kang mailabas kasi ayaw niya ipalabas. Asa mabasa nga official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili mabasa diha sa inyuha pero mabasa sa Biblia. Kaya ganun yun, bro. Brother Eric, okay na ba yun? Okay po. Isa pa po, last. Kasi, noong nakarang Sabado, nagbasa kami ng talata, tapos hindi ko natanong kung anong talata yon. Sinabi niya na yung Parisiyo, pinabagalitan ng Panginoon at saka pinapahiya. Binabanggit niya kasi, Parisiyo at saka pari, iisa lang. Totoo ba yun? Ano yan? Parisiyo at pari mag-iisa lang? Ay, iba yun. Iba ang mukha ng Parisiyo. Iba ang mukha ng pari natin. Nakapanood ka ba ng Passion of the Christ? Hindi pa po. Hindi ka nakapanood ng Passion of the Christ? Nako, ibang-iba yung doon, yung pari, try ko lang tingnan dito baka may okay, ano ba itsura ng Parisiyo? Pharisee. Yan. Pharisee, ito ang kanilang itsura. Ayan. O ang tanong, ganyan ba itsura ng paring Katoliko, bro? Hindi po. Ay, ang layo talaga. Itsura pa lang, ang layo na eh. O yung mga baluti sa katawan, ang layo. Ang paring Katoliko parang artistahin, Jericho Rosales ba? Ang layo sa kanila itsura sa Parisiyo. Ibang-iba. At kung titingnan mo, Pharisee in Jerusalem today, tingnan natin ang Pharisee in Jerusalem today. Tingnan natin ang itsura. Asan ba? Pharisee in Jerusalem today. Eto.
Malayo talaga, bro. Kahit saan mo tingnan. Malayo. Tingnan natin itong isa. Oh, ang layo, oh. Palakihin ko yung picture niya. Oh, ang layo. Palakihin natin yung imahe. Yan. Oh, wait lang ha. Oh, ang layo. Hindi ganyan ang paring Katoliko. Oh, at saka ang hawak nila, Torah. Torah ang hawak nila. Ayan. So, napakalayo, bro. Bro Eric, okay na ba yun? Okay po. Maraming salamat po. Okay, thank you sa'yo, Brother Eric. To make his message known is our responsibility. So here